Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back sa channel natin. May panibagong topic tayo ngayong araw na to, no? Nagtanong ulit si Sir Louie Toy sa atin. Yun, maganda kasing question niya, kaya yung question niya yung gagawin natin topic ngayon para ngayong araw na to, no? Yun, meron daw siyang yun, kwento ko lang, no, yung niya. Lalagay ko na rin yung picture ng tanong niya. No, nag-comment siya sa YouTube channel natin. Meron daw siyang normal na fisher, no, pair. Magaling daw bumuhay nung una, nakabuhay ng first clutch, nakabuhay ng 2 inakay, 3 yung itlog, 2 yung nag-fertile, nabuhay nila yung 2. Second clutch naman, yun, 4 yung itlog, 4 yung fertile, nabuhay daw nila lahat. So ang tanong ni Sir, no, pwede daw bang gawin pa-moster yung normal fisher niya na pair, kahit lang daw yun, normal na fisher, no? So yun, sasagutin natin yung question ni Sir, no? Pero bago yun, papakita ko sa inyo dito yung natin, yung example natin na ginawa natin pa monster. Tara. So yun guys, kung maaalala nyo, no, etong Lutino Opa project natin, naging maselan nga yung hen natin, di ba? Akala ko naging maselan yung hen natin dito kasi yung unang pisa niya unang napisa nung yun, nakalagay pala, no, yung September 1 napisa yung mga inakay niya, no? Unang pisa, visual Lutino Opa agad, kaya lang pag silip natin ng umaga, deads na yung inakay. Kaya yun, ang ginawa natin, pinaposter natin dito sa baba. Yun, kung makikita nyo, hindi nagkakalayo yung date nila, no? 8/11 ang itlog to, August 11. Ito naman, August 9. So dalawang araw lang yung pagitan nila nung nag-itlog sila, no? Kaya yun, nung nakita ko na deads na yung natin dito, yung Lutino Opa natin dito na papisa, nilipat ko na agad dito sa baba yung yung mga itlog, no? Kasi nga para kung may sakaling lilito pa na Lutino Opa, yun, mabubuhay. Kasi dito nag-aalanganin ako dito na maselan yung hen, baka patayin lang yung mga inakay lahat. So sayang naman yung karga ng mga ibon natin. Kasi dito sa baba, lang to, Green Opa, possible split ino, tsaka Par Blue Opa, possible split dilute. So ang itlog nito 5, bali 4 yung fertile. Nilipat natin lahat dito sa taas. Yan. Ang itlog naman nito 6. Dapat 5 lang yung itlog nito, kaya lang nung pagsilip ko nung 21, naging 6 siya, tapos naging fertile lahat. Nung una 4 out of 5 lang din yung fertile nung 15 days na. Nung pagka 21 days, sinilip natin, naging 6 yung itlog. Ibig sabihin, ng itlog pa yung hen ng isa pa. Tapos nagkaroon pa ng fertile, naging fertile lahat sila. So yung pahabol na itlog dito, nilipat naman natin dito sa sa Lutino Opa project din natin. Kung makapansin nyo, napakalayo ng diferensya ng itlog to, 8-19. Pero yung last egg neto, sa tingin ko halos kasabay niya lang yung yung huling pahabol, kaya nilipat ko yung itlog dito sa kabila. Kaya yun, napisa naman, no? So yun ang sagot natin sa question ni Sir ni Sir Louie Toy. Basta makita mong magaling bumuhay, Sir, yung mga breeder mo, yun, pwede mo silang gawing poster. Basta magaling bumuhay. Pag nakita mo magaling bumuhay, pwedeng gawing poster parents yan. Yun, nasagot natin sa question ni Sir Louie Toy. Kasi lalong lalo na yung yung sa'yo normal fisher lang, no? Kung meron kang mga project na magagandang project dyan, yun, sila na lang gawin mo pa poster, kasi mas maganda yung yung mga project na ginagawa natin. For example, yung Lutino Opa project, yung Opa Pale Follow, ganyan, Opa Line Dilute, Red Factor Opa Line project, yan. Yun, pwede mong ipaposter yun.
kadalasan ginagawa talagang pa-monster yung mga ano, yung mga normal fisher at saka yung mga Alps 1. Dahil yung mga Alps 1 talagang magagaling bumuhay yun, no? Hindi ko naman nila lahat. May mga nagloloko din na Alps 1, pero halos lahat ng Alps 1 magagaling silang bumuhay. Kaya kadalasan na ginagawang pa-monster yung mga Alps 1. Yun. So paano ba magpa-poster ng ano, ng itlog ng African lovebirds? So dapat, for example, ito, nangitlog siya nung ano, August 9, di ba? Yan, makikita nyo 8-9. Dapat di sila nagkakalayo ng araw, no? Di nagkakalayo yung araw ng pangingitlog nila. Ito nangitlog ng 8-9. Ito nangitlog ng August 11, 8-11. 2 days lang yung pagitan, no? Ako nagpapaposter ako, basta ano, makita nating ano, yung pagitan ng pangingitlog nila, ano, 3 to 5 days, ganyan. Basta yung 0 to 5 days, pwedeng ano yun, yun yung marirecommend ko na pwedeng ano, gawing pa-monster. Nako, namuo yung ano, yung pagkain sa mukha ng ano natin, Lutino Opa natin, o tatanggalin natin mamaya yan. Yun. Basta ano, hindi nagkakalayo yung pangingitlog nila, sir. Hanggang 5 days ako, ganun yung pwede kong gawin yung ano, pinapaposter ko. Kasi hindi ko na inaano, hindi ko na, kapag lumagpas na ng 5 days, hindi ko na pinapaposter kasi masyado nang malayo yung agwat nila. Baka tabunan na ng hen yung mga ano, yung mga itlog, no. Pero dati ginagawa ko yun, no, kahit kakaitlog lang nung ano natin, nung mga ibang, for example, nangitlog ngayong araw na to, yung isa malapit na mapisa, hihintayin ko lang ano yun, hihintayin ko lang, tawag dito, hihintayin ko lang mangitlog ng marami yun. Pag nalabas niya na lahat ng itlog niya, papaposter ko na yung malapit ng mapisa, tsaka ako tatanggalin yung ano, yung may bagong itlog. Dati ganun yung ginagawa ko, napansin ko ano, hindi siya maganda, nagloloko yung hen kapag ganun yung ginagawa natin, no. Kaya simula nun, hindi ko na ginawa. Ilang beses ko rin na naranasan yun, ilang beses ko rin ginawa, Kung maalala nyo dati sa mga vlog natin, lagi tayong binibigyan ng fertile na itlog ni Sir Sir Lopez, no. Kaya yun, yung mga itlog na binibigay niya, pinapaposter natin sa mga ano natin dati, mga opaline, tsaka sa mga ano natin, may albuson tayo dati, doon pinapaposter natin. Pero simula nung nakita ko na parang nagluloko yung mga hen natin, ano, hindi ko na ginawa yun, hindi ko na inulit. Mas maganda talaga kapag ano, mas malapit lang yung date ng ano nila, pangingitlog nila, no. Doon tayo magpa-poster. Ano pa ba? Yun. Ganun lang naman yung style ko sa pagpapaposter ng mga ano, ng mga itlog ng mga alaga nating African lovebirds, no. Dapat di nagkakalayo yung date ng pangingitlog nila. So, paano ba natin magagawa na hindi ano, magkakalayo yung pangingitlog nila, no? Ang gagawin nyo, pareho nyong i-condition yung ibon, tapos takpan nyo muna yung nest box. Kapag nakatakip yung nest box yan, syempre hindi pa mangingitlog yan. Condition nyo, pag nakikita nyo talagang breed na sila, yun, sabay nyong buksan, magkasabay nyong buksan yung nest box nila, pareho nyong buksan. Sa ganun, sabay silang magbe-breed, no? At hindi magkakalayo yung pangingitlog nila. Syempre dapat lagi nyo rin silang ano, sabay nyo rin silang bibigyan ng malunggay, ng mga nesting material, ng mga accessor pellets, yung kung ano yung mga binibigay nyo ano, pampa-fertile ng itlog, no? At saka pampagana mag-breed. So yun, ganun lang yung style ko, mga kaibon, no? Yun. So yun, sana nasagot natin ng maayos yung katanungan ni Sir Louie to, yun. Pwedeng gawing pa-monster, sir, yung ano mo, yung mga alaga mong African lovebirds, no. Dahil ano, magaling silang bumuhay ng mga inakay, no. Yung dito nga sa likod natin, yung sa baba, ano yan tawag dito, basal pair yan pero ginawa natin poster parents dahil emergency, no. Akala natin nagselan yung hen natin dito sa taas, pero di naman pala, no. Siguro mahina lang talaga yung inakay. Dahil yung 4 na itlog ng sa baba,
nabuhay naman nila lahat, no. Ngayon 4 yung sinusubuan nila. Nagkamali nga ako dapat di ko na pala binigay dun yung yung 4 na itlog. Dapat binread ko na lang sila ulit para ng itlog na para sa ganon yung natin, yung mga Lutino o pa-project natin madagdagan sana yun, sana nang itlog na sila ngayon. Sigurado nang itlog na yan kung tinanggal ko agad yung itlog nila. Yun. So ganun lang magpa-poster ng mga itlog ng mga African lovebirds, no, mga kaibon. Dapat sabay nyo silang i-breed, sabay nyo silang i-condition. Takpan nyo muna yung mga nest box nila para sabay sila mag-breed, no. Tapos sabay nyo bubuksan kapag i-breed nyo na sila. Tapos dapat di nagkakalayo yung date ng pangingitlog nila. So ganun lang po magpa-poster ng mga itlog ng mga alaga nating African lovebirds. So yun mga kaibon, sana may natutunan kayo, no, sa vlog natin para ngayong araw na to. Yun, sinishare ko lang yung mga nalalaman ko tsaka yung mga experience ko na rin syempre dito sa ibunan natin, no. Yun, maraming salamat mga kaibon, mga kalapatid. Hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Huwag nyo sana kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel. So yun mga kaibon, mga kalapatids, ingat po and God bless sa inyong lahat.